Mga kasirin, may kwento tayo ngayon na siguradong magpapaisip sa inyo. Isang kwento ng pag-ibig, tukso, at mga desisyon na pwedeng magbago ng lahat. Paano ba nangyari na si Sandro, na isang simpleng lalaki, ay napagod at nawala sa mga desisyon ng buhay? At paano nga ba si Auntie Monique, na galing pa sa ibang bansa, ang naging bahagi ng kwentong ito? Hindi ba't minsan may mga pagkakataong, di ba, hindi mo inaasahan ang mga pangyayari sa buhay? Kaya, sabay-sabay nating pakinggan ang kwento na ito at malaman kung paano nagbago ang lahat ng kwento sa pagitan ng isang malupit na desisyon at love story. Don't forget to like and subscribe para sa mga update story natin. Ako si Sandro, 25 years old, at tulad ng ibang tao, may mga simpleng pangarap at kalokohan sa buhay. Wala akong masyadong iniintindi kundi ang trabaho, barkada, at minsan ang mga bagay na walang kwenta. Pero ang kwento ko ngayon, tungkol sa isang tao na dumating sa buhay ko at nagbago ng lahat. Si Tita Monique. Si Tita Monique, ang kapatid ng tatay ko, ay galing ng US. Siya yung tipo ng tao na hindi mo makakalimutan dahil sa ganda at charm. Hindi siya katulad ng ibang tita na malaki na, medyo matanda, at laging nag-aalaga sa mga pamangkin. Si Tita Monique ay 30 years old, pero tingnan mo siya. Parang 25 lang. Ang taas ng confidence, maganda, at hindi mo talaga maiisip na tita siya. Parang ang cool nga niya. 'Di ba? Hindi ko pa siya kilala ng mabuti noon. Medyo matagal din siyang hindi nakabisita sa Pilipinas, kaya't nang dumating siya, medyo kinakabahan ako. Pero wala akong expectations eh. Basta masaya lang akong makita siya kasi nga si Tita Monique, parang may something na ibang level. Sa unang pagkikita pa lang namin, parang magkaibigan na agad kami. Si Tita Monique kasi, hindi siya mahirap lapitan. Tinutulungan akong mag-adjust sa mga usapan, parang walang barrier. Wala yung usual na tita-tita na vibes. Tinutulungan pa nga niya akong mag-decide sa mga bagay, pati sa mga personal kong tanong tungkol sa buhay. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero hindi ko na napansin. Naging close agad kami. Tita Monique. Sandro, alam mo ba kung anong gusto mong gawin sa buhay? Kasi parang feeling ko naghahanap ka pa ng direction eh. Sandro. Yun nga, Tita Monique. Medyo hindi ko pa alam kung anong mga next steps ko. Laging chaotic eh. Tita Monique. Minsan, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo, Sandro. May mga pagkakataon na hindi natin alam kung saan tayo patutungo, pero importante, may goals tayo. Doon ko unang naramdaman na hindi lang siya isang tita na maghuhugas ng pinggan at mag-aalaga ng mga bata. Si Tita Monique ay may malalim na pananaw sa buhay at sa mga simpleng usapan namin, natututo ako. Hindi ko na nga napansin, ang mga bagay na dating mahirap pag-usapan ay parang mas madali nang intindihin. Si Tita Monique, na hindi ko inasahan magiging close sa akin, ay naging isa sa mga tao na nagbigay sa akin ng guidance. Isang gabi, habang nanonood kami ng pelikula sa sala, nag-usap kami tungkol sa mga plano ko sa buhay. Habang kami ay nagkikwento, naisip ko lang, kung hindi ko pa siya nakilala, malamang hindi ko pa rin maiintindihan kung paano ko dapat i-handle ang mga bagay sa buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, baka nga si Tita Monique na ang magtuturo sa akin ng mga bagay na matagal ko nang kailangan matutunan. Dahil sa mga kwentong hindi inaasahan at mga simpleng gabay ni Tita Monique, nagbago ang mga perspektibo ko sa buhay, pati na sa mga relationships ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Pero natutunan ko na kung minsan, ang mga tao na hindi mo inaasahan
ay may pinakamalaking impact sa buhay mo. Si Tita Monique ay hindi lang basta tita sa buhay ko. Siya ay naging kaibigan, mentor, at isang malaking inspirasyon sa lahat ng desisyon ko ngayon. Minsan, ang mga pagkakataon sa buhay ay dumarating na parang isang pagsabog ng init at saya. Parang hindi mo na kayang kontrolin. Isang araw, habang nag-uusap kami ni Tita Monique, bigla niyang iminungkahi na magbakasyon kami sa Boracay. Kami, lang dalawa, isang intimate na trip para makapag-relax at magkasama kami ng mas matagal. Hindi ko alam kung anong klaseng trip ito, pero hindi ko na rin tinanggihan. Minsan, kailangan mo lang magpahinga at tanggapin ang mga pagkakataon na dumarating. Puno ng excitement ang araw na yon. Gusto ko lang magpahinga mula sa busy schedule at makapag-enjoy sa beach. Pagdating namin sa Boracay, hindi ko na naiwasang magtakang gaano kalaki ang pinagbago ng lugar. Ang puting buhangin at ang malinaw na tubig ng dagat ay para bang naging backdrop ng isang magandang kwento na hindi ko pa natutuklasan. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Ang masaya at magaan na usapan, ang pagtawa, at ang mga tanong na walang kasiguraduhan. Doon ko nakita si Tita Monique sa isang mas malalim na perspektibo. Hindi lang siya isang tita. Siya rin ay isang tao na may mga pangarap, takot, at hindi pa natutuklasang bahagi ng buhay. Sa mga sandaling iyon, naging malapit kami sa isa't isa. Wala akong ibang iniisip kundi ang mga moments na ito. Mga simpleng pag-uusap, mga tanawin, at ang tamis ng hangin. Hindi ko alam kung paano, pero nagkaroon kami ng isang connection na tila mas personal kaysa dati. Habang nag-iinuman kami ng cocktail sa isang tabi, ang mga tanong tungkol sa buhay ay naging mas seryoso. May mga pagkakataon na ang usapan namin ay umabot sa mga personal na pakiramdam. Mga kwento ng love life, mga pagkatalo, at mga pangarap na hindi pa natutupad. Ang mga gabing iyon ay puno ng honesty at vulnerability. Sa bawat hirit ni Tita Monique, pakiramdam ko ay mas nakikilala ko siya bilang isang tao, hindi lang bilang tita. Isang gabi, habang pareho kaming nakaupo sa tabi ng dagat, nagsimula akong mag-isip. Mga bagay na hindi ko pa nakikita dati sa aming relasyon. Hindi ko akalain na ang magaan na pagkakaibigan namin ay magiging mas malalim. Wala akong masasabing espesyal sa simula, pero sa mga simpleng titigan at mga malalalim na kwento, parang may naiwan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Sa pagkakataong iyon, pareho kaming tahimik. Ang mga mata namin ay nagtagpo sa ilalim ng mga bituin. Ang Boracay ay naging isang lugar ng pagninilay at malalim na koneksyon, hindi lang sa aming dalawa bilang magtita, kundi sa mga damdamin na pareho naming tinatago. Hindi ko akalain na isang simpleng bakasyon ay magpapabago sa pananaw ko sa buhay at sa relasyon namin ni Tita Monique. Pagkatapos ng mga araw ng kasiyahan sa Boracay, habang naglalakad kami ni Tita Monique papunta sa hotel, nararamdaman ko na may kakaibang kilig sa aking puso. Ang mga araw namin sa isla ay puno ng saya, kwentuhan, at mga pag-aalaga. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero may isang espesyal na koneksyon na nagsimulang mabuo sa pagitan namin. Parang ang mundong nakapaligid sa amin ay tila huminto at ang mga oras ay naging mas mahahalaga kaysa dati. Nasa harap kami ng pintuan ng kwarto, tahimik, ngunit may mga tingin na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang hawak ni Tita Monique ang susi ng kwarto, nakatingin siya sa akin. At sa mga sandaling iyon, parang may isang bagay na hindi ko matukoy. Sandro, nagsimula siyang magsalita. Salamat sa pagiging kasama ko. Wala akong ibang masabi kundi magaan ang pakiramdam ko ngayon. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat.
Ngunit may isang dim light na kumikislap sa kanyang mga mata na hindi ko matukoy. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung paano itugon ng mga salitang iyon. Parang ang dami kong gustong sabihin. Pero hindi ko alam kung anong mga salita ang babanggitin ko. Habang naglalakad kami sa loob ng kwarto, nagsimula akong mag-isip ng mga bagay na hindi ko pa naisip noon. Si Tita Monique ay hindi lang basta tita. Siya ay naging isang tao na nagbigay saya at kahulugan sa buhay ko. Tinutulungan niya akong mag-isip ng mga bagay tungkol sa aking future, tungkol sa aking mga pangarap. Ngunit sa gabing iyon, ang mga nararamdaman ko ay hindi ko kayang ipaliwanag. Habang siya ay nag-aayos ng mga gamit sa kwarto, ako naman ay tahimik na nakaupo sa sofa. Ang init ng gabi ay pumapawi ng mga takot at kalituhan sa aking isip. Ngunit may isang bagay na nagpapaalab ng damdamin ko. Si Tita Monique ay may kabighanian na hindi ko matanggihan at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito. Kasabay ng mga hindi ko kayang sabihin ay ang mga hindi ko kayang itago na nararamdaman ko para sa kanya. Minsan, ang mga hindi inaasahang bagay ay nangyayari. Habang naglalakad siya papunta sa dresser upang magbihis, hindi ko namalayan na malapit na kami sa isa't isa. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin at sa pagkakataong iyon, nagtagpo ang aming mga mata. May mga sandaling ang tingin ni Tita Monique ay naglalaman ng mga hindi nasabing saloobin. Mga tanong, mga sagot, mga pagnanasa na hindi kayang isalita. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nakaramdam ako ng init na dumapo sa aking mga pisngi at ang puso ko ay parang tumitibok ng mas mabilis. Naramdaman ko na may mga hindi ko kayang ipaliwanag na damdamin sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko alam kung ito ba ay pagkakaibigan o may iba pang kahulugan. Ang pagkatahimik ng paligid ay parang nagsisilibing isang pagkakataon na kung saan pareho kaming nag-aalinlangan. Si Tita Monique ay humarap sa akin at ang mga hakbang na malalapit ay nagbigay sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Nang lumapit siya sa akin, ang pakiramdam ko ay para bang may isang hangin na nagdala sa amin sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sandro, mahina niyang sinabi at naramdaman ko ang kabigatan ng kanyang boses. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalalang hindi ko kayang basahin, hindi ko na kayang magtimpe. Isang bahagi ng akin ang nagsasabing lumapit at magsalita, ngunit natatakot ako sa mga bagay na hindi ko alam. Kaya tanging tahimik na pagtingin ang lumabas sa aking bibig. Ang gabing iyon ay puno ng tensyon. May mga emosyon na hindi kayang isalaysay, ngunit nararamdaman ko. Para kaming dalawa na nakalutang sa pagitan ng mga tanong at sagot. Si Tita Monique ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng mga sagot na hindi ko kayang sagutin. Pareho kaming nagsalita, nang sabay, ngunit walang katumbas na salita na lumabas mula sa aming mga labi. Ang mga pagdapo ng aming katawan sa isa't isa ay tila naging isang hakbang na hindi namin kayang isalaysay. Habang naroroon kami, nagsimulang mag-alab ang mga damdamin namin sa bawat minuto ng aming pag-iisa. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang gabing puno ng emosyon ay napawi rin ng isang realization. Hindi pa kami handa at hindi pa ang tamang oras para ipahayag ang mga... Habang patuloy kami ni Tita Monique na nag-e-enjoy sa mga huling araw namin sa Boracay, unti-unting nararamdaman ko na hindi ko na kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang bawat oras na magkasama kami ay tila may bigat na hindi ko kayang iwasan. Ang mga hindi inaasahang sandali ng pagiging malapit sa isa't isa ay nagbigay ng mga damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Sa mga araw na iyon, hindi ko na maikakaila na may mga pagkakataon na hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Ang mga titigan namin ni Tita Monique, ang mga maliit na kilos at pagtango, ay nagbigay sa akin ng mas malalim na koneksyon
na hindi ko naiintindihan. Sa Boracay, ang mga gabi ay naging mas mahaba, puno ng mga kwento at mga tanong na walang kasiguraduhan. Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa tabi ng dalampasigan, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga nangyari sa amin. Ang gabi ay tahimik at ang mga bituin sa langit ay nagbigay liwanag sa madilim na kalangitan. Sandro, alam ko na hindi ito ang inaasahan ko, sabi ni Tita Monique habang naglalakad kami. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa atin, pero parang may kakaibang nararamdaman ako. Iniiwasan ko siyang tingnan sa mata dahil hindi ko kayang harapin ang mga tanong na nasa loob ko. Ngunit hindi ko rin kayang itago ang mga nararamdaman ko. Hindi ko rin alam, tita, sagot ko. Parang hindi ko kayang ipaliwanag ang nangyayari. Pero may mga pagkakataon na parang napapalapit tayo ng sobra. Naramdaman ko na ang mga salitang, iyon ay puno ng katotohanan. May nararamdaman akong hindi ko kayang itago. Dumating ang panahon na kailangan naming mag-isip. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Boracay, pareho naming naramdaman na ang relasyon namin ay nagbago. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa aming dalawa, ngunit alam ko na kailangan naming mag-usap tungkol dito, bago pa kami magtulungan sa pagdadala ng mga nararamdaman na maaaring magdulot ng kalituhan sa hinaharap. Isang gabi sa Boracay, habang kami ay umiinom ng malamig na cocktail sa tabi ng beach, nagsimula kaming mag-usap ng seryoso. Sandro, sabi ni Tita Monique, alam ko na hindi natin ito dapat pinapayagan na mangyari. Hindi ko rin alam kung anong nangyari, pero ayaw kong masaktan ang isa't isa sa huli. Ang mga mata niya ay puno ng kalituhan at kabiguan. Hindi ko rin alam, tita, sagot ko. Pero hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko. Pero ayaw ko rin ng komplikasyon. Hindi ko alam kung anong mga hakbang ang dapat gawin. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon kami ng kasunduan. Pinag-usapan namin na hanggang doon na lang ang mga nangyari sa Boracay. Isang simpleng moment na puno ng nararamdaman. Ngunit hindi dapat magdulot ng higit pang kalituhan. Napagkasunduan namin na hindi ito maaaring maging permanenteng bahagi ng relasyon namin bilang magtita at pamangkin. Gusto naming respetuhin ang isa't isa at ang mga boundaries na dapat naming itaguyod. Bumalik kami sa Maynila at nagpatuloy ang aming buhay. Ang mga araw na lumipas ay nagsilbing mga paalala na may mga pagkakataon sa buhay na mahirap kontrolin ang nararamdaman mo. Ngunit mas mahalaga ang pagpapahalaga sa bawat relasyon na meron ka. Hindi kami nagmamadali. Ngunit pareho naming alam na ang nangyari ay isang bahagi ng aming buhay na hindi kailangang ipaliwanag sa iba. Ngunit sa mga mata namin, nagkaroon kami ng kasunduan. Hanggang doon na lang. Hindi namin kailangang palalimin ang nararamdaman namin. Ang mahalaga ay natutunan naming pahalagahan ang bawat isa at binigyan ng halaga ang relasyon namin bilang pagbalik namin sa Maynila. Nagpatuloy ang buhay namin ni Tita Monique. Ngunit may mga bagay na hindi na tulad ng dati. Minsan, habang nag-uusap kami, may mga sandaling tahimik na lang kaming magkatabi. Nag-iisip ng mga nangyari sa Boracay. Tila may mga hindi nasabi, mga tanong na hindi kayang itanong. Alam ko na pareho kaming nahihirapan sa mga hindi inaasahang pagbabago sa relasyon namin. Isang araw nagkita kami ni Tita Monique sa isang coffee shop. Pareho kaming tahimik, nag-uusap tungkol sa mga maliliit na bagay, ngunit may kabigatan sa mga mata namin. Puno pa rin kami ng mga tanong at hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga nangyari sa Boracay. Ang mga ngiti ni Tita Monique ay hindi na tulad ng dati. At ako rin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Alam mo, Sandro, sabi ni Tita Monique habang iniinom ang kape. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga nangyari.
Para bang may nangyaring hindi ko kayang ipaliwanag. Tumitig siya sa akin at ramdam ko ang bigat ng mga saloobin niya. I understand, tita, sagot ko, na para bang ang bawat salita ko ay may kahulugan. Hindi ko rin alam kung anong nangyari, pero siguro nga, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang i-explain. Pagkatapos ng aming coffee date, naglakad kami papuntang kotse. Habang kami ay papasok sa sasakyan, nagkaroon kami ng ilang sandaling katahimikan. Ang mga mata namin ay nagtagpo at parang may kuryente na dumaloy sa pagitan namin. Habang tinititigan ko siya, naramdaman ko ang isang bigat. Parang may mga hindi nasabi na kailangan ng iparating. Habang nakaupo kami sa loob ng kotse, pareho kaming tahimik. Ang tunog lang ng makina at mahihinang huni ng mga kuliglig sa labas ang naririnig. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Biglang bumuntong hininga si Tita Monique. Alam mo, minsan mas madaling manahimik kaysa sabihin ang totoo. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa harapan. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, tita? Saglit siyang natahimik, bago niya ako tiningnan ng diretso. Doon ko lang napansin. May lungkot sa mga mata niya, pero may determinasyon din. Tingin mo ba? Kaya mong magpatawad kahit hindi mo pa alam ang buong katotohanan? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano ang gusto niyang aminin? At bago ko pa maintindihan ang lahat, inilabas niya mula sa bag ang isang maliit na sobre. Katulad ng nakita namin sa hotel. Tita, ano to? Bago siya sumagot, bumukas ang pinto ng kotse. May isang lalaking lumapit mula sa dilim at sa isang iglap nagbago ang lahat ng alam ko tungkol sa aming dalawa ni Tita mo. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nagpatuloy ang malamig na katahimikan sa pagitan namin ni Tita Monique. Pagkatapos ng lalaking lumapit sa kotse, nagkaroon kami ng ilang sandaling pag-iwas sa mata. Hindi ko alam kung anong nangyayari o kung paano ko dapat ito ipaliwanag. Ang tanging naiisip ko lang ay, bakit nga ba siya may kasama? Siya. Si Dave. Si Tita Monique ang unang nagsalita. Ang boses niyang mahina at medyo nanginginig. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo lahat. Puno ako ng pagkalito at hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Nagtinginan kami at naramdaman ko ang bigat ng mga saloobin niya. Tita, ano bang nangyari? Tanong ko. Hindi ko kayang itago ang pagkabigla sa mga mata ko. Bumuntong hininga si Tita Monique at nilingon ako. Si Dave ay ex ko. Siya yung taong iniwasan ko na noon pa. Pero pagkatapos ng mga nangyari sa Boracay, natutunan kong hindi ko kayang itago ang mga bagay na ganoon. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ko o kung ano ang nangyari sa atin. Siguro dahil lang ang lahat ay naging magulo. Pero hindi ko rin alam kung paano ako dapat magpatawad sa sarili ko. Doon ko na-realize na may mga bagay pa na hindi ko lubos na nauunawaan. Si Dave, ang ex niya, ang lalaking binanggit niyang dahilan ng mga nangyari. Ngunit tita, bakit mo siya pinili? Tanong ko. Na tila sinadyang lumabas mula sa bibig ko. Kung siya nga ang dahilan ng lahat ng ito, bakit siya pa ang nandoon? Si Tita Monique ay humarap sa akin, seryoso. Kasi Sandro, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Minsan, ang mga desisyon natin ay hindi nauurong na pwedeng magbago sa buhay natin. Hindi ko sana gusto na maulit pa, pero nararamdaman ko na kailangan ko nang harapin. Habang kami ay nag-uusap, nagpatuloy si Dave sa kanyang paglapit. Nasa labas na kami ng kotse at agad akong nagtakda ng tanong sa kanyang mukha.
Ang hangin sa paligid ay malamig at tila ramdam ko ang sakit at pagkalito sa mga mata nila. Lumingon siya kay Tita Monique at bago ako makapagsalita, nagpa siya siyang magsalita. Hindi ko na kayang magtago, Monique. Alam ko na lahat ng nangyari, pero hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko, sabi ni Dave. Nagtagpo ang mga mata nila at naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko, pagka-guilty, pagkalito, o galit. Pero nang sandaling iyon, natutunan kong hindi madali ang mga desisyon na ginagawa ng mga tao sa paligid natin. Si Tita Monique ay nagtakip ng mukha, parang naluha, at tumayo. Hindi ko na kaya, ang tanging nasabi niya. Dahil sa lahat ng nangyari at sa nararamdaman kong pagkabigo sa mga desisyon ko, kailangang magkaayos tayo. Sabi ni Tita Monique, naglakad palayo. Nararamdaman ko ang kanyang sakit at napansin ko na ang lahat ng ito ay mas komplikado pa kaysa sa iniisip ko. Ang relasyon namin ay hindi na lang tungkol sa mga pisikal na nangyari, kundi sa mga emosyon at masalimuot na karanasan ng bawat isa sa amin. I tried to approach her, pero nahirapan akong maghanap ng mga tamang salita. Hindi ko na alam kung anong dapat gawin. Andiyan na si Dave at parang si Tita Monique ay talagang may malaking bagyong tinutulungan niyang labanan. Pero sa lahat ng nararamdaman ko, isang bagay ang maliwanag. Hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na ako nakatulog ng maayos. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko o kung anong magiging kinabukasan ng relasyon namin ni Tita Monique. Ang mga tanong na hindi nasasagot ay nagsimula ng mag-ikot sa aking isipan. Puno ng kalituhan at ang tanging sagot na hinahanap ko ay wala sa paligid ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong harapin si Tita Monique. Hindi ko kayang magpatuloy na hindi ko alam kung ano ang gusto niyang mangyari sa amin. Ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga hindi pagkakapareho ng nararamdaman, ang mga relasyon na natutunan ko mula kay Tita, lahat ng iyon ay nagsimula nang maging masalimuot. Dapat ko nang malaman ng totoo. Pumunta ako sa bahay ni Tita Monique. Ang mga pangyayaring naganap noong nakaraang araw ay nanatiling mabigat sa akin. Hinanap ko siya sa buong bahay at naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Nang makita ko siya sa sala, nakaupo siya sa sofa. Malalim ang mga mata. Tahimik siya, parang nag-iisip. Tita Monique, tawag ko sa kanya. Nagtaas siya ng ulo, ngunit hindi siya agad sumagot. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ano ba ang nangyari, Tita? Tanong ko. Ang boses ko ay may kabuntot na kalungkutan. Bakit nga ba hindi mo sinabi sa akin tungkol kay Dave? Anong ibig mong sabihin na ikaw ang dahilan ng lahat? Hindi pa rin siya sumagot agad, ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang kabigatan ng mga saloobin niya. Tumayo siya, lumapit sa akin, at nagsalita ng mahinahon. Sandro, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Si Dave siya ang isang tao na hindi ko iniiwasan, ngunit naging bahagi na siya ng buhay ko noon. Ang nangyari sa atin, hindi ko rin inaasahan. Hindi ko rin kayang sabihing hindi ko naramdaman ang mga nangyari. Pero ang totoo, Sandro, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko dapat ayusin ang mga bagay na nangyari sa atin. Nang marinig ko ito, parang may humaplos sa aking dibdib. Alam ko na ramdam niya ang kalituhan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, nang iyon natutunan kong hindi lahat ng bagay ay agad-agad ayos at hindi lahat ng nararamdaman ay kayang ipaliwanag. Tita, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, pero gusto ko sanang malaman. Gusto kong malaman kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Gusto kong magkausap tayo ng maayos.
Sumandali siyang tumahimik at pagkatapos nagpa siya siyang magsalita. Sandro, ang totoo? Wala na akong kasiguraduhan kung ano ang darating. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng mga nangyari. Pero ang alam ko, may mga pagkakataon na ang tao ay kailangan ng pagkakataon para magpatawad. Kung ikaw ay handang magpatawad, baka magkaayos tayo. Pero kung hindi, alam ko na hindi ko kayang pilitin ka. Para akong binigyan ng bagong pagtingin sa sitwasyon. Ang mga nangyari ay hindi na mababalik, at ang mga pagkakamali ay hindi na matutuwid. Ang tanging magagawa ko ay magdesisyon kung paano ko haharapin ang mga bagay na ito. Naglakad ako papunta kay Tita Monique at humarap sa kanya. Ang mga mata ko ay puno ng kalituhan, pero may determinasyon din. Tita, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero gusto ko lang malaman mo na handa akong makinig. Handa akong magpatawad at handa akong magbigay ng pagkakataon. Nagngitian kami at parang may ilaw na sumik sa kanyang mga mata. Ngunit alam ko, hindi pa rin tapos ang lahat. Marami pa kaming kailangang ayusin at alam ko na hindi ito magiging madali. 1 linggo na ang lumipas mula nang mag-usap kami ni Tita Monique. At sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy na naguguluhan ako. Hindi pa rin maalis sa aking isipan ang mga katanungan, ang mga hindi nasasagot, at ang bigat ng nangyari sa aming dalawa. Tila yata may nangyaring hindi ko kayang ipaliwanag, at ang mga damdamin ko ay nagsimula ng maghalo-halo. Habang naglalakad ako sa kanto papasok ng bahay, napansin ko ang pagkakaroon ng mga batang naglalaro sa labas. Isang tahimik na hapon, ngunit alam ko may malalim na usapin na mangyayari sa loob ng aming tahanan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa aking mga magulang ang nangyari. Wala akong ideya kung paano ko haharapin ang mga tanong nila. Papasok ako sa pintuan ng bahay at narinig ko ang mga tinig ng aking mga magulang mula sa sala. Bago pa ako makapasok, humarap sa akin si Mama. Ang mga mata niyang seryoso at may mga bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sandro, tawag ni Mama. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Ang mga saloobin ko ay naghalo-halo, pagkalito, takot, at ang di mabilang na katanungan. Pero bago pa ako makapagsalita, hinila niya ako patungo sa sala kung saan si Papa ay nakaupo sa sofa. Ang mukha ni Papa ay hindi rin kalmado. "O Sandro," sabi ni Papa, "ano ba ang nangyari sa inyo ni Tita Monique? Napansin namin na may mga kakaibang nangyayari. Nakita naming magkasama kayong dalawa sa Boracay at narinig namin ang mga usap-usapan. Ano bang nangyari?" Tinutok ko ang tingin ko sa kanila. Alam ko, hindi na nila kayang itago ang nararamdaman nilang pagka-guilty at pagkabahala. Walang pasabi, dumating sila sa puntong gusto na nilang malaman ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ang mga nangyari sa Boracay ay mahirap ipaliwanag, lalo na sa aking mga magulang. Si Tita Monique ay hindi ko alam kung paano ko ilalarawan. Hindi ko kayang sabihin ng lahat dahil baka masaktan ko sila. Pero hindi ko rin kayang magtago. "Ma, Pa, may nangyari nga." Nag-umpisa akong magsalita. May mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Pero hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Si Tita Monique, siya ang naging dahilan ng kalituhan ko. At ang mga nangyari sa amin, hindi ko rin kayang ipaliwanag lahat. Tahimik na nakikinig ang mga magulang ko at naramdaman ko ang kanilang paghihintay sa aking susunod na sasabihin. Ang mga mata ni Papa ay may pagkabigla, ngunit ang mga mata ni Mama ay puno ng pag-unawa. Hindi ko kayang itago pa ang lahat ng nararamdaman ko.
Anong ibig mong sabihin, Sandro? Tanong ni Papa. Ang boses niya ay may kabuntot na tensyon. Si Tita Monique? Nagsimula akong magpaliwanag. Siya ang dahilan ng lahat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero may nangyari sa amin. Sa Boracay, sa mga araw na magkasama kami. Hindi ko naman hinangad ito. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, naging magulo ang mga bagay at hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Gusto ko sanang itago ang mga nangyari, pero hindi ko na kaya. Hindi ko kayang magtago pa. Tahimik silang nakinig at ang mga mata nila ay hindi ko matukoy. Si Mama ay tahimik na umiiyak at si Papa naman ay malalim ang mga pag-iisip. Habang patuloy akong nagsasalita, ramdam ko ang kabigatan ng mga salitang lumabas mula sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano nila ito matatanggap. Pero wala na akong magagawa kundi ang magpatawad sa sarili ko at harapin ang lahat ng mga tanong. Anong gagawin natin, Sandro? Tanong ni Papa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ni Tita Monique, pero ang alam ko, ito'y magiging mahirap para sa lahat. Kailangan nating mag-usap tungkol dito. Ngunit bago pa ako makapagbigay ng sagot, tumango si Mama at nagsalita. Sandro, anak, wala nang maiiwasan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin haharapin ang mga nangyari. Gusto naming matulungan ka? At kung may kailangan kang sabihin, nandito kami. Tinutok ko ang aking tingin kay Mama at ang puso ko ay nag-uumapaw sa mga emosyon. Alam ko, mahirap para sa kanila at para sa akin din. Pero sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi ko na kayang magtago. Hindi ko na kayang pagtakpan pa ang mga nangyari. Kailangan ko nang harapin ang lahat ng ito. Para sa sarili ko at para na rin ang mga araw na sumunod ay puno ng pagninilay at mga tanong na walang kasagutan. Matapos ang pagkabunyag ng lahat, napagdesisyonan namin na maglaan ng oras upang mag-isip. Ang mga magulang ko, si Tita Monique, at ako, lahat kami ay may kani-kaniyang nararamdaman na nagbigay ng bigat sa bawat araw na lumilipas. Si Tita Monique ay lumayo muna, hindi siya lumapit sa bahay. At tila may mga bagay na siya ring kailangan ayusin sa sarili niya. Naiwan kami ng isang malaking tanong. Paano nga ba kami makakabalik sa normal? Matapos ang lahat ng nangyari? Isang araw, habang naglalakad ako sa labas ng bahay, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tita Monique. Simple lang ang kanyang mensahe. Sandro, gusto ko sanang mag-usap tayo. May mga bagay na kailangan nating linawin. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Ang huling pagkikita namin ay puno ng sakit at kalituhan, ngunit alam ko na kailangan naming mag-usap. Kung may pagkakataon pang ayusin ang mga bagay, sana ay mahanap namin ito. Pumunta ako sa lugar kung saan kami unang nagkita, sa maliit na kafe sa kanto na may malamlam na ilaw at tahimik na kapaligiran. Hindi ko alam kung anong magiging simula ng aming pag-uusap. Ngunit ang tanging alam ko ay kailangan ko ng kasagutan. Pagdating ko roon, nakita ko si Tita Monique na nakaupo sa isang sulok. Ang mukha niyang puno ng pag-iisip. Nang makita niya, ako ngumiti siya ng kaunti. Ngunit hindi ko makita ang mga mata niyang tulad ng dati. Masaya, puno ng sigla. Ngayon may lungkot at kaba sa kanyang mga mata. Sandro? Sabi niya nang tumayo siya mula sa upuan at nilapitan ako. Gusto kong pasalamatan ka sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-usap tayo. Of course, tita. Kailangan natin ito, sagot ko. Wala nang ibang mga kakapag-ayos sa amin kundi ang usapan na ito. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay ko nang hindi ko nalalaman ang kanyang mga nararamdaman at kung ano ang mga hakbang na dapat naming gawin mula rito. Pag-upo namin, hindi agad nagsalita si Tita Monique. Binigyan niya ako ng ilang sandali upang mag-isip at ako naman ay naghintay ng tahimik.
Sandro, nagsimula siya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit sa mga nangyari sa atin, natutunan ko na ang mga bagay na hindi mo inaasahan ay maaaring magdala ng mga leksyon sa buhay. Hindi ko rin alam kung anong magiging sagot natin dito. Sa mga pagkakamali ko, humihingi ako ng tawad. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib ko. Para bang ang mga sinabi niyang iyon ay may kasamang pasensya at pangunawa. Alam kong nahirapan siya tulad ko. Ngunit ang tanong ko ay, paano na kami? Tita, sabi ko habang pinapakalma ang sarili. Ang mga nangyari ay hindi ko rin inaasahan. Ang hirap tanggapin, pero hindi ko kayang magtago. Ang tanong ko lang, anong gusto mong mangyari? Ano na ang susunod? Muling dumaan ang ilang sandali ng katahimikan. Tila ba may mga sagot siya na hindi niya kayang ilabas. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin siya sa akin ng diretso. Sandro, ang pinakamahalaga ngayon ay ang matutunan nating magpatawad sa isa't isa at sa ating mga sarili. Hindi ko alam kung anong magiging resulta ng lahat ng ito. Pero handa akong tanggapin ang mga consequences ng mga desisyon ko. Alam ko, baka hindi ito magiging madali. Ngunit ang tanging nais ko ay matulungan ka. At sana, matulungan din ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay linaw sa mga katanungan ko. Hindi madali ang mga nangyari at hindi ko alam kung anong magiging direksyon namin mula rito. Pero sa mga simpleng salita ni Tita Monique, naramdaman ko na may liwanag pa ring naghihintay sa amin. Kung magpapatawad kami at magsisimula ng bagong landas. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng araw na yon. Marahil, magkaibigan pa kami o kaya ay magkaibang landas na ang tatahakin. Ang importante ay natutunan namin na ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, ngunit isang hakbang patungo sa healing. Nagpasya kaming magtulungan upang pagdaanan ang lahat ng pagsubok, magpatuloy sa buhay at tanggapin ang mga pagbabago. Sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na ang mga relasyon, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga taong pinakamalapit sa atin, ay may mga kabuntot na pagsubok at mga desisyon na minsan ay mahirap tanggapin. Ang kwento ni Sandro at Tita Monique ay isang halimbawa ng kung paano ang mga hindi inaasahang pangyayari ay pwedeng magdulot ng mga katanungan at kalituhan sa ating mga buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ipinakita sa atin na ang pagpapatawad at ang pagiging bukas sa pag-usap ay susi sa paghilom at pagpapatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati sa ating sarili. Hindi laging madali ang mga desisyon na kailangan nating gawin, ngunit sa huli, ang bawat hakbang patungo sa pagtanggap, pagpapatawad, at pag-unawa sa ating mga sarili at sa ibang tao ay nagpapalakas sa atin upang magpatuloy. Si Sandro, kahit nahirapan, ay natutunan na ang pagharap sa katotohanan, kahit na masakit, ay magbibigay daan sa paghilom at pagbuo ng mas matibay na relasyon. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga pagkakamali, kundi sa mga pagkakataon ng pagkatuto at paglago. Ipinakita rin nito na may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin, ngunit may mga hakbang tayo na pwedeng gawin upang ayusin ang ating mga pagkakamali, magpatuloy, at maging mas mabuting tao. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa sakit, kundi sa kakayahang magpatawad at magsimula muli.